Lesson 6 po tayo. Ang title po natin ngayon ay As Good As It Gets. So yung connect po. Have you ever experienced riding in a jeepney and seated next to the driver? So naranasan po ba daw natin na maupo na sa likod ng driver ng jeep? Nag-aabot ako ng bayan. Opo, yun. Task to receive fare of the other passenger, turn it over to the driver and give it back the change to the passenger. So yun po sabi ni Mama Mary, no? Taga-abot ng bayad, taga-abot ng sukli sa pasahero. So kayo po Mama Mary, ano daw po yung naramdaman nyo noon? Nung naging taga-abot po kayo ng bayad, ng sukli. Wala. Nung una, hindi pa ako siya naiinis ako. Pero ngayon, nung naintindihan ko na malayo kasi sila, masarap naman na nakakatulong ko. So, were you waiting for some words to be said and while doing the said task? Will you still sit next to the driver the next time? Sasakay pa daw po ba kayo kung Wala nang choice? choice. So, magiging taga-abot daw po tayo. Ako nung una, nung pagkadating ko talaga dito, kasi hindi ako sanay na abot na Oo. Naiinis talaga ako. Especially, naggaganyan lang, hindi man lang pakiabot. Can you please pass on? Wala. Ay, nahayaan ko ba? Pero nung sabi ko, Lord, sabi ko, Lord, para sa iyo, hindi para sa ako. Noon, medyo okay na. Kasi meron pong iba na basta na lang Oo. inabutan ng Tapos hindi man lang mag-thank you. Ako kasi pakiabot, thank you. Gaganon talaga ako. Oo. So, ang words po natin ngayon, words to ponder ay 1 Thessalonians 5:16 to 18. Sabi po dito, be joyful always, pray continually, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. So, sa Tagalog po, sabi po dito ay magalak kayong lagi. Palagi kayong manalangin at magpasalamat sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ay kalooban ng Diyos para sa inyo, sa inyong pakikipag-isa kay Kristo. So, yun po, katulad po ng shinare ni Ate Diyos kanina, hindi man po siya natuloy, nagpapasalamat pa rin po siya kasi yun po talaga yung will ni Lord sa kanya. Hindi man po siya natuloy, may binigay pa rin po sa kanya na much better na nandito lang po siya kasama po si Ang ano ko nga din, syempre, bago lang kami nagkabalikan, tapos if ever na aalis ako, mangyayari ulit yung ganun nangyari noon. Kaya ganun ang inano ng Lord. Doon na-hurt ako, nasad ako, kasi nga more than a year din ako nag-reply. Pero glory to God, tsaka ang mga anak ko pa, yun nga, kahit masakit, sabi, di pa mga ate. So sabi ko na lang, Lord, salamat sa pain. Doon minsan, Lord, bakit yun? Pero kailangan hindi tayo magtanong kay Lord. Kailangan, Lord, salamat sa pain. Kung ano man ang rason mo, bahala ka na. Basta yung will mo, susunod. Dahil yun ang kalooban. Kailangan talaga kahit masakit. Pasalamat pa rin tayo sa Lord. learning to be grateful is a trait that is essential to living the life. Amen. Si Ate Diyos talaga to eh. Ayan nga eh. Pero laging namumusap sa akin ng Lord ngayon. Dito sa bakit. So yun po sabi, ang pagkatutong magpasalamat ay isang katangian na mahalaga sa pagkapanalo sa buhay. So yun po na kahit, yun po sabi ng Ate Diyos, kahit ano pa yan, basta binigay ni Lord, magpasalamat Yung po sa acceptance din, tanggapin mo talaga. Tsaka kasi 'di ba, sabi ni Lord, yung sa nabasa ko rin kanina na create tayo ng Lord, so alam niya ano yung gagawin niya sa atin. Alam niya yung plano niya sa atin. wala pa man po. Alam niya Yes, na. pasalamat. Tsaka kailangan pasalamat mo rin tayo. Yun. The concept of being grateful originated from the use of two Greek words, charisomai, coming from charis, which means grace. So,
Yun, Gracia. Tsaka yung Religio, which means to confess or to acknowledge. All that we possess is fruit of God's grace, and therefore we acknowledge that everything is made possible through Him and by Him for Him. So, lahat po ng tinataglay natin ay bunga ng biyaya ng Diyos. At sa makatuwid, kinikilala natin na ang lahat ay naging posible sa pamamagitan at sa pamamagitan lamang po niya. Para sa Kanya lang po. Kahit ano pa man po yung dumarating sa atin na sitwasyon, para lang po talaga kay Lord. Kung ano man po yung bigay niya, Grateful pa rin. opo, be grateful, sabi nga po, yung sa dalawang grateful. Yung grasya at saka acknowledge. So, i-acknowledge pa rin po natin kahit ano pa man po yung ibigay ni Lord. So, a grateful heart is aligned to the heartbeat of God. Amen. Ang isang dakilang puso daw po ay nakahanay sa tibok ng puso ng Diyos. Ito ay isang uri ng pagsamba na nakalulugod kay Lord. At sa pamamagitan nito, tinutupad natin ang ating layunin sa harap ni Lord at sa harap ng mga tao. Amen. Ayan po. Blessing are right in front of you. Ayan po. So, minsan daw po nakakalimutan po natin na nasa harap lang natin yung blessing. Sa kakaantay natin ng big blessing na yung pinaka-desire natin na usually po, di ba, meron talaga tayong dinidesire na yun lang po yung lagi natin pinapray kay Lord. Pero yung mga small blessing po na binibigay niya na nasa harap na po natin, minsan hindi po natin siya napapansin. So sabi po dito, yung moment daw po ng paggising natin sa umaga, paggising pa lang pagmulat ng mata natin, isa na daw po yung blessing. Kasi ano na lang kayo na, Lord, thank you kasi ginising mo pa po ako. Ginising niyo po ako sa araw na to para mabuhay pa, may magawa pa, makasama pa yung mga pamilya natin, mga kaibigan. So, pati daw po yung makatulog ka pa sa gabi. Kasi yung iba, di nakakatulog. Ang hirap na hirap sila. Parang kahit gusto po nilang matulog, hindi sila makatulog. So, yung pagtulog at paggising daw po natin is napakalaking blessing galing kay Lord. So, sabi po dito, count your blessing one by one and thank God and the people who He uses to be channel for you to achieve a certain victory. So, lahat po yun, no? Maliit, malaki. Lagi pong thank you, Lord. Amen. Thank you, Lord talaga. Pati po sa mga ginagamit niya na tao na nakakatulong sa atin. Thank you, Lord. Yun. So, sige po. Tanong po dito, when was the last time you uttered the word thank you? Kailan daw po tayo yung nagpasalamat? Ako pagkagising ko, thank you, Lord. O, yun. Good morning, Lord. Every time na maalala natin yung mga ginagawa ni Lord sa atin, thank you tayo sa Is it a habit of you to say thank you for favors done to you? Yes. Amen. Lahat naman po siguro. No? Mag-thank you talaga. Pero yun nga, tinuturuan tayo ni Lord kung paano yung gagawin natin. Humility, pagiging Oo, mapagkumbaba. yung gagawin natin sa ating kapwa ay para rin sa Panginoon. Yes. Will you still say thank you even if you did not get the favor that you asked for? Sa life application po. So, meron po ditong acronym na THANK. So, yung tipo, trust in the Lord always. Amen. Yun po. Trusting the Lord is manifestation of being grateful. It is an act of faith that pleases the Lord and a way of saying that we are limited, but God who has created us is so powerful. Amen. Yun po, no? Na
tayo ay ano lang, tao lang. Meron po tayong limitasyon. Meron po tayong hanggang doon lang. Na kung hanggang doon lang tayo, yung hindi natin kayang gawin, si Lord na. Amen. Opo. Napaka Na pag hindi na makapangyarihan. po natin kaya, Lord na lang. Si Lord kasi powerful talaga siya. Parang kahit ano pa yan, kaya niya yan. Kahit anong problema, pagsubok, lahat po. So si Lord po, nandyan siya para pag hindi na natin kaya, siya naman po yung siya naman po yung gagawa para sa atin. Tiwala lang po tayo kay Lord na siya naman pag hindi na po natin kaya. So winners never lean on their own understanding but always seek of God's plan and will. Amen. Kung yung nga po sabi ko kanina, dire-diretso ko na po pala siya. So, hindi po tayo laging aasa sa sarili lang natin. Sa kung ano po yung akala natin ay yun talaga ang para sa atin. Kahit ano pong pilit natin kung hindi siya para sa atin. Hindi talaga kalooban. Hindi po talaga kaloob ni Lord. Hindi talaga. So, lagi lang po natin lagi lang po tayo mag-seek kay Lord. Amen. At yung will niya na, yung let His will be done. Amen. Handle each victory in humility. Amen. So, yun po. Lagi daw po may pagpapakumbaba. So, you are a certified winner in every hurdle you pass through. You keep your feet on the ground. So, kahit ano man daw po yung pagsubok sa gabal, sa dadaanan natin. So, winner ka talaga pagka yung paa mo nasa lupa lang. Hindi ka pagmalaki, hindi ka mayabang. So, yun daw po yung tunay na winner. Yung kahit anong ipanalo mo, humble ka pa. So, Kung sasabihin mo, It is hindi ako to, good. si Lord. opo, yun. So, it is as good as saying that apart from Him, we are nothing. Therefore, giving thanks to the one who has given us life and blessings. So, yun po, sabi nga, wala lang tayo kung hindi dahil ito. Amen. Parang, ayun nga, wala tayo kundi dahil kay Lord. So, si Lord ang dahilan kung bakit nandito tayo sa kung anong meron tayo. Ano man po yung marating natin is si Lord ang may gawa. Amen. Will ni Totoo Lord yan. na marating natin kung ano yung meron tayo. So, lagi lang po daw tayong pasalamat kay Lord na siyang nagbigay buhay sa atin, tsaka ng mga pagpapala na meron tayo. Act with loving kindness. A grateful heart is coupled with a mindset that one is blessed to be a blessing. So, yun po, parang nakaka-bless naman talagang maging blessing sa iba. Sa simpleng bagay na makatulong tayo, na maging blessing tayo sa iba is nakaka-proud sa sarili natin. Amen. Na parang hindi kahit, kasi yung iba po, di ba, pag tumutulong, binobroadcast. Kaya talaga ang Diyos, napakabuti. Kaya dapat lang natin talaga siya pasalamatan. Kaya ako lagi ko rin yan sinasabi na huwag natin kakalimutan ng Panginoon. Kasi ano ba yung buhay ko noon? Ang hirap. Naiyak ako sa iyo. Pero di ba, yung binigyan niya tayo ng pagkakataon na makilala natin ang Diyos, yun yung talagang number one na Grace and pinapasalamatan favor ko talaga talaga ba, sa diba? Panginoon. Yun yung number one na pinapasalamatan ko. Una sa lahat, nakakilala ko, nakasama ko yung mga anak ko, nakakapaglingkod sila sa Diyos. Yun yung favor ng Lord na hindi mo yun mababayaran. Kaya sabi ko nga, Lord, salamat kasi nandito ako ngayon dahil sa iyo, hindi sa sarili ko. Kaya I praise God na sana nga yung mga anak natin minsan marirealize din nila yan. Actually, malalampasan naman Oo. natin. Pero pag nasa proseso ka pa kasi ang sakit. Palagi ko, Pagkagising ko nga, tutulo na lang pero yung alam mo ako. te, alam ko pinaprocess din mga anak. Tinuturuan din sila ng Panginoon.
Dadating Oo. din yan. Tuturuan din sila. Nagawa ng paraan. Oo. Kasi bilang mga anak, dapat ikaw nagpapakumbaba ka sa magulang mo. Tinuturuan yan sila. At least may Tuturuan katuwang sila ng Panginoon kung paano sila, Papaluin na. papaano sila magpapakumbaba sa magulang nila. Kasi never na magiging ganun ang buhay nila kundi dahil sa pag-ano mo rin, di ba? Sa sacrifice mo rin yun. Di ba? Kahit nga nag-iisa ka lang, binuhay mo sila. Tapos sila. Minsan na. That's not. Keep on pressing until you finish Very the race Amen. that is set before you. The grateful winner does not quit in his Amen. mind. Fail means first attempt in learning. He is eager to try and try to learn and succeed. He perseveres even in the most painful and difficult situation because he knows that he has purpose to fulfill that is even greater than his own life. Amen. So, yun po, parang Pagka nag-quit ka, ikaw na. Talo Kasi ka. ito ka, Totoo. Kailangan. tuloy-tuloy na. yung fail daw po, yun lang daw po yung ano natin. Pag nag-fail tayo, yun lang daw po yung first attempt natin para matuto. Kaya po tayo nagkakamali is para matuto. So, lahat po ng kamalian na nangyayari sa atin, binibili ni Lord para maging matuto tayo, mas maging matatag. Para kung ano man po yung mga susunod na gagawin sa atin, para sa basic na lang siya sa atin. Sa dami ng pinagdaanan at na Pero kaso kasi nalagpasan minsan, na. pag nasa process ka rin, parang ang sakit. Minsan talagang grabe. Ang sakit ba? Lord, kaya ko to Lord, sa bahay mo. Glory to God naman ngayon. Okay na ako dun sa... Yung mga insight natin, di ba? Yun nga, kailangan natin mag-trust sa Panginoon. Una sa lahat. Papasalamat Talagang lagi. magpapasalamat tayo sa Panginoon. Kung may dumating masama man, mabuti. Napakabuti ng Panginoon sa buhay natin. Kasi yan nga yung na sinasabi nga na yun nga, mag-trust tayo kay Lord always. Tapos, yun nga, kailangan natin nagpapakumbaba. Kailangan din natin na meron tayong action na being a loving and kindness. Tapos, yun nga, pahalagahan natin yung mga binigay sa atin ng Panginoon na mga gift. And then, yung pressing until it's finished, yun. Hanggang sa katapusan, magpatuloy tayo. Kung tayo bibitaw sa Panginoon. So, yun napakahalaga. Talagang huwag tayong bibitaw. Kasi pag bumitaw tayo, tayo yung talo. Wala tayong makakamit na kung ano man yung mga bagay na hindi natin makakamit yun pag wala na tayo sa Panginoon. So, tuloy lang tayo na magpapatuloy lang tayo sa Panginoon. Kung ano yung way ng Lord para sa buhay natin, gawin natin. Gawin natin yun kung ano yung gusto ng Panginoon sa buhay natin.